Good morning everyone! May panibago na naman tayong adventure and exploring ngayong araw na ito. Sa ating nakaraang episode ay si Sampaloc Lake at saka si Bunot Lake. Ngayon naman ay ang pupuntahan natin yung sinasabing pinakamalalim sa 7 lake ng San Pablo. So tara guys, samahan nyo mo akong muli. Guys, pupunta tayo ngayon kay Calipato Lake. Calibato Lake. Calibato Lake. Ayan. 15 minutes guys mula rito sa Bunot Lake. Ayan. So, suyurin natin ang buong lake ng San Pablo City. Kilala siya sa pagkakaroon ng 7 lake. Let's go! Guys, ito po ay isang continuation ng ating pag-i-explore sa 7 lake ng San Pablo. Ito rin yung daan na papuntang Bunot Lake. So, pabalik tayo. Kung naalala nyo, may nakita tayong pa-crossing, lumiko tayong pa-kanan. Dito, pabalik ang daan. Doon sa may sinasabing kanan na daan, doon ang daan natin papuntang Calibato naman. Sundin lang natin yung daan na yon. Tapos, pagdating sa medyo highway na ng parang sakop na siya ng Nagcarlan guys. Tatawid tayo ng konti doon, tapos may dadaanan naman tayo parang medyo kagubatan. So doon natin hahanapin si Calibato. Ito ang sinasabi kong daan. Kung papunta tayo ng Bunot Lake, liliko tayo ng pakanan, kaso papunta tayo ng Bunot kaya lumiko tayo ng pakaliwa. Ayun, ito na yung magiging daan natin guys papuntang Calibato. Ayan siya guys. Sa may bandang kaliwa guys, iyon yung papuntang Bunot kasi nanggagaling tayo sa Bunot Lake, kaya dumaan tayong pabalik, tas pinili natin yung isa pang daan papuntang Calibato Lake na kilala na siya daw yung pinaka may malalim na sukat ng tubig sa buong 7 lake ng San Pablo. Kaya ating puntahan kung gaano ito kaganda. So may ano lang siya, 15 minutes lang ang layo niya dito, pero hindi siya accurate na 15 minutes kasi hahanapin pa natin yun. Taniman ng mga niyog dito guys, tsaka palayan, tsaka taniman ng saging. Ayan, itong kaliwang side guys, private ano na yan, private property. Tas sa kanang side yan, makikita na dyan, natin dyan ang taniman ng palay. So dito tayo tinuro ni Google Map, kaya sundin lang natin. Pero may nakikita kaming may madaanan tayong highway, siguro shortcut papuntang ano yun, shortcut na daan papuntang Calibato. Di ko lang kung Nagcarlan ba siya or sakop siya ng Rizal. Basta mamaya guys, madaanan natin yung mali, yung konting daan natin sa highway, tapos lulusot na naman tayo sa parang ganito din, yung masukal na daan. Hindi simentado ang daan dito guys, kaya medyo rough road. Kaya yung takbo natin patalbog-talbog tayo. Tsaka tulad nito, medyo makitid kasi gawa ng may mga bahay dito banda. Ayan guys, lulusot tayo dyan. Tapos liliko pakaliwa. Ayan, diba kita nyo, masukal ang daan, makitid pa, tapos hindi siya simentado kaya maalikabok dito. Mag off-roading tayo ng kaunti dito guys, hanggang sa marating natin yung tinuturo sa map na highway.
So, ayan na ang highway guys. Lulusot na tayo dyan. Kaya harap ko yung aking camera. Ayan o, yan ang highway. Shortcut na daan papuntang Calibato. Sinasabi niyang oras is 15 minutes pero parang di siya 15 minutes. Mukhang abutin ng isang oras. Gawa ng wala, di natin kabisado yung daan. Parang daan ito guys ng Nagcarlan, Laguna or sa may Rizal. Ayan, may mga zigzag road din pala dito sa side na to. Hindi ko makita kung anong sakop ito, Rizal ba or itong highway na to kasi shortcut to eh. Pero yung Calibato, nasasakop siya sa Barangay Santo Angel. Pero itong daan na to, hindi to ng San Pablo, parang siya ng Rizal. Pero yung Calibato guys, sakop siya ng San Pablo ha. Kaya lang naghahanap tayo ng mga shortcut na daan kung saan siya malapit. Kasi sa map makikita mo din yung sinasabing Tayak Hills, yung daan na yon. Kaya yung Tayak Hills, na yun, sakop na yun ng Rizal, Laguna. Tapos si Devil Mountain naman, sakop siya ng Nagcarlan. Ang pupunta natin si Calibato, kaya medyo nakakalito, diba? Kasi si Calibato is sakop siya ng San Pablo. Yung nga lang nasa Barangay Santo Angel natin matatagpuan si Calibato Lake. Kaya nakaka-curious kasi guys, diba, kung bakit siya yung sinasabing pinaka may malalim na lake sa buong 7 lawa ng San Pablo. Kaya puntahan natin to. Ayan, nag-shortcut na tayo. Wala na tayo sa highway. Aray ko. Ano yan, Ma'am? Hapon yun. Mali yan. Dead end na yung una naming nadaan ng kanto guys. Buti nandoon si kuya, isang residente. Siya nagsabi sa amin na yung dinaanan namin kanina bago lumikod, idiretso lang daw namin yun. Doon daw ang papuntang Calibato. Lumiko kami pakanan, kaya yun naging dead end siya. So ito pala yun, diretso lang tayo. Ayun o, doon tayo nang galing dyan guys. Ayun, may kaliwa. Dito tayo. Diretsuhin lang yan. Sorry to share.
Itong nilikuan namin guys, dalawa siya. Yung isa, private property. Pero yun pala ang tamang daan. So, pinili namin tong nasa kanan banda kasi baka ito yun. Kasi ito mahirap dumaan dyan kasi nakalagay private property. Kung sino lang daw pwedeng pumasok yung may authority. Kaya hindi kami pumasok, lumiko kami pa kanan. So, ito pala talaga ang tamang daan niya. Kaya kahit may nakalagay na private property guys, pasok lang kayo kasi bandang gitna merong daan dyan na pagpilian. Basta sa kanang daanan tayo, yun ang daan papuntang Kalibato. Sa may kaliwang daan, yun na yung papuntang mga private property ng mga siguro subdivision ito guys kasi nakalagay private property. So, ito na guys. So, nandito na tayo, diba? 5 minutes lang siya guys mula dun sa may yung nakalagay na private property na pa there. Yan, pasok lang kayo dyan. Ito yung unang matatanaw nyo guys. Ito yung daan na to. Pag dito ka dumaan, pag ito yung pinili mo, dati hindi siya sementado. Yan siya. Parang maputik. Tapos ang nito sa Rizal, ang kalabasan nito. Tapos may isa pang daan kasi ito medyo mabulusok to guys kaya doon tayo sa kabila dumaan. Balik tayo. Pili natin yung kabila. So ito na yun siya guys, yung matatanaw nyo sa taas, yung Kalibato Lake. Pero hindi tayo dito dadaan. Balik tayo. Doon tayo sa kabila dumaan. Guys, ayun na yung Kalibato Lake. Lakad tayo. Matarik. Hindi pwede ang motor namin dyan. Madulas ang aming gulong. Ang tarik. Ang lalaki. Medyo malayo-layo din tong aking lalakarin guys. Pero tanaw na dito si Kalibato Lake ko. Ayan siya guys. Iyon yung ganyan kalayo yung lalakarin ko guys hanggang pababa. Mas malala pala ang pabulusok dito na daan guys kaysa sa kabila. Pero mas okay yata ang kabila. Akala ko ito yung okay. Pero hindi. Naglakad ako pababa oh. Malalang pabulusok.
natapos dun yung aking paglalakad. So, ito yun guys, ang kanilang signboard na paunawa. Guys, ito na si Calibato Lake. Napakaganda niya guys. Kung gusto nyong pumunta rito, ayan, may mga pahingahan na bahay. Itong pahingahan na to guys, ang nagmamay-ari dyan si Mayor ng Rizal. Ayan, yung nandun sa dulo guys, pinauupahan yun kung sino yung gustong mag-stay rito ng ilang araw. So ayan guys, ito daw yung may pinakamalalim na sukat na lake sa buong 7 lake ng San Pablo. Kamangha-mangha ang kanyang kagandahan guys. Ito ang Calibato Lake guys, na may pinaka maximum na lalim ay 135 to 156 meters or 443 foot. Yan ang ganyan kalalim niya. Ang sukat ng buong lawa guys is 42 hectares. Pwede po pumunta doon? So, ayan guys, pinayagan tayong pumunta rito sa dulo. Etong rest house na to guys, pinauupahan yan. Ayan o, napakaganda niya. Kung sino man yung gustong mag-stay rito, ayan. Wala kayong dapat alalahanin kasi may bahay kayong matutuluyan. Pero, may bayad po iyan. Tsaka guys, itong lake na ito, siya lang namumukod tangi na may falls. By next week guys, pwede na siyang paliguan yung falls na yon. Tapos, merong pang bata na size kasi ginagawa pa lang nila. Pwedeng pang may malalim na pang malaki ang tao, merong pang bata. Yun, bubukod nila yung lalim ng pangbata. So, ayan guys. Kaya daw siya tinatawag na Calibato guys, kasi yung words na Kali ay nagagaling sa isang diwata. O diba, pangalan niya siguro is Kali, tapos bato. Yan, yung bato or rock, siguro yung diwata na palagi na sa bato, kaya binuo nila, nagiging Calibato. Yan ang kwento nila. Napakaganda rito guys. Pwede ka rin sumakay sa floating na bahay. Ayun guys, so floating na bahay. Tapos meron din bangka na pag mag-arkila ka dito ng bangka or sasakay ka sa bangka, per head sa adult is 150. Sa bata is 100 pesos. Yan, lilibot ka dyan, tapos dadalhin ka rin doon sa pinaka-falls nito. Etong rest house na to guys, so napakaganda niya. Yan. Kaya punta na kayo dito at pwede nyo yan rentahan. Ang renta niyan guys, nasa 7 plus ata yun. Kalimutan ko yung sinabi ni President. Ayan, balik na tayo doon guys, kasi explore pa natin yung ibang part ng Calibato. Ayun, itong bahay na to guys, yung natatanaw natin, ayun na yung palapit na tayo ng palapit. Bahay ni ano yan, rest house ni Mayor ng Rizal. Ayan o. Hindi ko alam kung siya yung nakahiga kanina sa duya. Nagpaalam ako kung pwede pumunta. Tapos yun, wala na siya dyan. Yan guys, yung ganda. Kay Mayor ng Rizal yan guys, yung rest house na yan. Tsaka itong resort na to guys, siya rin ang nagmamay-ari. O diba? Yan no, ang gaganda ng mga isda. Yan, nandiyan siya kanina. Pero hindi ako sure kung si Mayor talaga yun guys ha. Basta may tao dyan kanina nakahiga. Tinanong ko kung pwedeng pumunta sa dulo. Yun, pumayag naman siya. So, ayan guys, napakaganda ng tanawin talaga dito. Tsaka malamig ang hangin niya. Ito rin daw ang pinaka may kalmadong tubig, ang Calibato Lake guys. So, ito yung kabuuan niya. Ayan yung bahay ni Mayor. Ayan o. Napakaganda rito guys.
Nung nagpunta kami dito guys, maraming tao doon banda sa unahan. Dinarayo na siya kahit hindi pa siya tapos kasi ginagawa nga yung falls. Pati yun yung floating house guys. So, may isa pang floating house na ginagawa nila. Ayan guys, so, pwede kayo sumakay dyan. Ililibot kayo. Tapos may bangka din. Ililibot din kayo. Ayan o. Napakalawak nito. Sa pitong lake ng San Pablo guys, ulitin ko siya yung may pinakamalalim sa lahat ng lake ng San Pablo. Diba pito yan sila? Ito ang pinaka malalim. Kung ang Sampaloc Lake ay siya yung pinaka malaki, ito naman si Calibato, siya naman yung pinaka malalim. Ayan guys, ang lawak niya. Ganda-ganda rito. May swimming pool pa yan guys. Mamaya puntahan natin yung swimming pool. Hindi ka na. Bagong panganak pa yata yung aso. Pupunta tayo doon sa pinaka-store nila guys kasi sabi sa akin ni President nandoon daw yung pinaka-information ng mga bahay dito kung magkano ang renta, magkano entrance, adult and kids. Pero yung kubo na yan guys, ang upa niyan is ito 800 tong bahay kubo. Yan 800 renta niyan. Sabi ni President. Ito 4,000 yung kulay brown. Ang ganda rito, grabe. Yung blue na bubong guys, yan ang pupuntahan natin kasi hingiin ko sa kanya yung listahan ng mga babayaran dito or mga cottages or rest house kung magkano ang entrance ng adult tsaka pang kids. Kaya yan, pasok tayo dyan guys. Yun ang sabi ni President. Pinayagan niya kung kunin yung listahan ng mga ano rito, ng mga babayarin. Ma'am, Yes po. pwede pong mahingi yung full information nitong Sabi ni President, kunin ko na daw po sa inyo. Yun ba, yung tulad niyan, kung magkano siya, yung bahay kubo, kung magkano. Ay, wow, may mga mamahalin yung alak nyo rito, Uy, may mojito sila, Ayan, guys. Ang ganda rito. Ayan. Ayan. Video ko lang. Ay, ito. Ay, ang mura pala dito. Don Joaquin. Ayan guys, ito yung full information ng mga price ng mga bahay. Ayan. Tapos itong isa, small event package, 5,000. Tapos may pavilion, 8,000, 5 hours use. Entrance fee, kids 100, 120 at price list, round table free.
Ayun, may swimming pool pa pala. Oh, hindi ko napansin. Yan po kami swimming pool po. Kasi ano ko to, i-explore. Kasi pa ano, may mga magtatanong, magkano yung mga ganung bayo? Oh. Yun. Ayan, mga pawis niya. Mga next week daw, tapos na to eh, sabi ni si ano, president. Kala ko nga siya yung may-ari eh. Ang may-ari po nito ay yung ating mayor po ng Rizal. Yung bahay niya doon, kanya yun. Opo, siya po yung may-ari ng ating Rizal. Ang galing. Kaya po may-ari po talaga yung mayor. Mayor po ng Rizal. Tapos halimbawa po, kung gusto niyo talaga yung explore, meron po ditong halls. Meron nga daw, sabi, pinapabalik nga kami, sabi, next week balik kayo kasi bubuksan na ano, Lagas, last, ano? Halls yun, ma'am. Ano pangalan? Anong pa Lagaslas? Ano? Lagalas? Ay, Lagalas. 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 Binanggit ni President. Yun talaga ma'am, hindi na tayo dito karamihan ng halls. Oo, tama-tama kasi. Ako, sabi sa sakay. May sasakay po yan. Yung pwede yung lumpa, pwede yung balsa, yung pagoda. Talaga sasakay ka. Sasakay ko po talaga. Yun ang maganda yung pagod. Kaso, yan, tarik na yung bundok na yan. Thank you ulit ha. Teka, ano ko muna yung swimming pool. Hi guys, si Mayor pala ang may-ari dito. Mayor ng Rizal. Turo ko sa inyo yung bahay na rito. Ayun guys, so bahay ni Mayor. Tanaw na tanaw dito sa swimming pool. tayo sa may Calibato Private Resort dito guys. Ang ganda. Hanggang sa muli guys, maraming pong salamat sa mga sumama sa akin. Nawa hindi po kayo magsasawa sa pagsama sa akin sa paglalakbay, pakikibaka. Solid team, happy team, to all my friends, to all viewers in the world. Thank you so much. God bless you all. Take care. See you around. Until my next video guys. Bye bye.